Familiar ba kayo sa puzzle na to? Ang tawag dito ay axis cube. At alam nyo ba na para mabuo tong puzzle na to, kailangan alam nyo lang yung beginner's method ng 3x3? Kapag solve siya, ganito ang itsura niya. Kaya lang, kapag ginulo na natin siya, nag-iiba siya ng shape. Yun lang yung magiging challenge dito. So kahit alam nyo kung paano isolve ang 3x3 gamit ang beginner's method, hindi nyo pa rin siya masasolve ng mabilis kasi medyo nakakalito siya. So ito yung pinaka first layer niya, ito yung cross, at ito yung corners. And then, yung line na yan sa gitna, yan yung kanyang second layer. Habang ito naman, ang nasa ibabaw, yun yung kanyang third layer. Now, bago nyo guluhin to, kailangan maging familiar muna kayo sa itsura niya. Para later, kapag sinolve nyo siya gamit ang method sa pag-solve ng 3x3, ay alam nyo na kung saan dapat mapunta yung mga pieces na yan. Subukan natin siyang guluhin. Ayan, ganito ang itsura niya kapag naka-scramble siya. Hindi ko pa nga masyadong ginulo yan. Now, magsisimula tayo dito sa part na to. Ito yung sinabi ko kanina na first layer. Dito lagi ako nagsisimula sa red and white. Then una, kailangan muna nating buuin yung cross. Meron na tayong isang edge. Kung makikita nyo, ayan o, pantay yan. So, dyan talaga siya nakapwesto. Then, sunod, hanapin natin yung white na nandito. Kaya sabi ko sa inyo, bago nyo guluhin, kailangan familiar muna kayo dun sa itsura niya. Para alam nyo kung saan nyo dadalhin yung mga pieces. Ayan, ito yung edge na white. Then, followed by yung nandito naman. Ayan. And then, yung nasa part na to, ayan. So, nabuo na natin yung part ng cross. Nakikita nyo ba? Ito yung 1, 2, 3, 4 na edges. So, bago natin ilagay yung mga corners na nandito, make sure lang, nakapantay nito yung tamang center. Kung makikita nyo, ayan o, mali yung center. Kasi di ba dapat kapag may cross tayo, parang dito sa 3x3, ayan, ganyan. Dapat nakatapat siya sa tamang center. So, ganun din dito. Kailangan itapat natin siya sa tamang center. So, kapag hindi siya nakatapat ng tama, eto, pag nakatapat ng tama, ibig sabihin yung pantay siya. Ayan, katulad yan. Ito, tama din. So, ito, para maitama natin, ang gagawin lang natin, dali natin tong edge na nilagay natin sa taas. Yan, itatabi muna natin. Saka natin ito iikot. Halimbawa, ayan, isang ikot muna. Then, balik natin yung edge. Hindi pa rin tama. Isang ikot pa. Ito yung kinokorek natin, ah. Tapos, ito yung kailangan maging pantay sa kanya. Ayan, pantay na. Pag pantay na, pwede na natin ibalik. Ganito dapat yung itsura niya. So, ito, pantay. Ito, pantay na. Dito din. Ito na lang. Una, lagay muna natin sa taas yung piece. Tabi muna natin. Ayan. Saka natin iikot yung center na kinokorek natin. Then, balik. Mali pa rin. Isang ikot pa. Then, balik natin. Ayan. Pantay na. Then, babalik na natin siya sa ilalim. Yan. Ito na yung cross natin. Saka natin insert yung mga corners. Ito, yung mga corners na to. So, syempre, kailangan alam nyo kung ano yung itsura ng corner na nandyan. Diba ito, makita naman natin, parang triangle shape yung slot. Ibig sabihin, ito yon. Insert lang natin. Kung paano tayo nag-insert ng corner ng 3x3, ganun lang din. Then, dito, yung may white, ito. Yan, pag mali, then try nyo lang ulit. Kailangan sakto siya dun sa slot. Yan. Okay, next. Ito naman. So, ito corner. Dapat ay red, white, and green. Dapat natin yung red and white and green. Ito yon. So, kailangan muna natin siyang ilabas. Insert muna natin yung dapat na nandito. Ito. Ito. Then, yung corner na natitira dito, ito yan. Insert na natin. Para ka lang nag-insert din ng corner ng 3x3. Yan. Okay, buo na yung first layer natin. Ito yung first layer natin. Ito yung cross, at ito yung apat na corners. Now, pwede na tayong mag-proceed sa second layer. So, ito na yung second layer natin. Insert lang natin yung mga pieces na dapat nandito. For example, ito, green. Ito yun, no? So, kung paano natin ini-insert yung second layer ng 3x3, ganun din dito. Kaya lang, dahil nga hindi ko pa siya masyadong, sa ulado, hindi ko pa masyadong gamay, ay nagta-trial and error ako dito. Halimbawa, ito yung piece na insert ko. Tinatry ko kung saan siya mag-fit. Okay, so try natin dito. Ayan, dito siya nag-fit. Ito yun, oh. Diba? Hindi nyo nakita kung paano ko ginawa. Subukan ko ulit dito, gawin kong medyo mas mabagal. Ito, itong piece na to, ang ilalagay ko kasi dito, itong blue. So, ang gagawin ko, tatapat ko siya ng pag ganito, yung malayo. It's like, tatapat muna dito, tapos ilalayo ko siya. Tapos, itatry ko siyang itapat dito sa paglalagyan. Halimbawa, ayan, taas, tapos ganito, tapos balik. Kapag hindi sila nagpantay, ibig sabihin, mali yung positioning ko. Ang gagawin ko, ililipat ko siya sa kabilang side. Doon ako magsosolve. So, lipat ko lang siya dito. Dito ko harap sa kabila. Dito natin siya insert. Ito yung insert natin. So, try ko ulit siya. Taas, tapos ganito, tapos balik. Ayun o, nagsakto na siya. Yun kasi yung method ko sa pagsosolve ng second layer.
Ayan, na-insert na natin. Then, tuloy natin. Ito naman, itong part na to, dapat ay white, orange, I guess. Ito. So, try natin. Tataas ko muna to. Tapos, move ko itong i-insert natin. Ito. Tapos, babalik. Yun, sumakto siya. Kung sumakto siya, then insert ko na siya ulit dito sa slot na to. Medyo magpag-eksperimentohan nyo na lang kung paano nyo siya ginagawa sa second layer ng 3x3. Isa na lang. So, ang nandito ay ito. Kasi red, tapos yellow yun nandito. Red, yellow. Ibig sabihin red and yellow. Then, ulit. Gawin ko, taas. Tapos babalik ko tong insert na piece. Then, balik. Hindi siya sumakto. So, ibig sabihin mali. Gagawin ko siya sa kabilang side. Lipat ko lang yung piece dito. Tapos, harap ako sa kabila. Taas. Then, balik natin to. Baba. Ayan, nagsakto. So, ibig sabihin, pwede na nating insert yan. Oops, sorry. Ayan. Tapos na ang first and second layer. Next, third layer. Sa third layer naman, ang inuuna ko, yung cross. Kailangan mabuo muna yung cross. Para malaman nyo kung ano dyan yung nasa tamang position na. Ito ha, itong mga edges na to. Itinatapat ko siya sa kulay niya. Halimbawa, ito. Dito siya dapat nakalagay. Kaya lang hindi siya sakto. Ayun, hindi pantay. So, mali. Ito, tama. Then, ito, tapat natin sa kung saan siya dapat pwesto. Mali. Then, ito, tama. So, ang tama lang natin, ito, isa, tsaka tong orange. Try nga natin ulit yung orange. Ayan. Orange, tsaka ito. So, itong dalawa yung tama. Ibig sabihin, sa 3x3, para siyang may line. Yun yung ganito. Yung parang ganito, sa 3x3. Line. Kasi ang tama lang dito ay yung orange tsaka tong orange-green. So, sila lang yung nasa top yung yellow. Yan, ganito. So, ang ginagawa ko dyan na algorithm ay yung F, then R, U, R prime, U prime, F prime. Okay, check natin kung tama na din yung dalawa. So, itong yellow, dito dapat siya nakapwesto. Ayan, pantay na. So, ibig sabihin, tama na siya. At ito, yung kaninang mali, pantay na din. Try natin yung orange. Ito. Pantay na din siya. At yung isa pa, try natin, itong orange-green. Pantay na din siya dun sa dapat niyang pagpwestuhan. So, ibig sabihin, nabuo na natin yung cross. So, parang ang itsura niya na ay ganito. Now, ang sunod naman, kailangan naman natin siyang itapat sa tamang kulay. Kumbaga dito, orange-orange. Dapat to green-green, red-red, blue-blue. Eto, nagkataon, tama na siya. Ganun yung gagawin natin. Para magawa natin yun, gagawin natin yung fish move. Alam niyo yun, yung soon. So, parang ganun yung gagawin natin. Para maitama natin sa pwesto. Itong dalawa. Dalawa na lang naman yung wala sa pwesto eh. So, gawin lang natin yung algorithm natin nun. Ganito, R, U, R prime, U, R, dalawang ikot, balik. Tingnan nga natin kung sakto na. Hindi pa rin. So, ulitin lang natin. R, U, R prime, U, R, dalawang ikot, balik. Okay, tingnan natin. Ayan, sakto na. So, orange-orange. Ayan, yellow-yellow. This one, and then this one. Then, sinunod, ito naman. Itatama naman natin siya sa pwesto. Halimbawa, dito, dapat ang nandito ay green. Dapat, itong triangle na to ang nandito. Tapos itong yellow dapat nandito. Kailangan maitama natin siya sa pwesto kahit na naka-flip siya. So, para magawa natin yon, ganito yung algorithm. Di ko alam kung anong tawag sa algorithm na to. So, ito yung ginagamit ko sa beginner's method. Ganito, R, then U prime, L prime, U, then R prime, U prime, L, U. Tingnan natin. So, wala pa rin sumakto sa pwesto. Ulitin lang natin hanggang sa may sumakto. Then, U, R, and this. Okay, may isa na. Pag may isa nang sumakto, then lalagyan na natin siya dito sa may left side. Tapos dito tayo unang gagalaw. R, U prime, L prime, U, R prime, U prime, L, U. Okay. Now, kung makikita nyo, nasa tamang pwesto na lahat. Kaya lang, naka-flip. Ito. Nasa tamang pwesto na siya, pero kailangan natin ayusin. Ito din, tsaka ito. So, para maayos natin siya, ayan, ito yung layer na yon. Ang gagawin lang natin, lalagyan natin siya sa ilalim. Tapos, gagawin lang natin yung R, U, R prime, U prime, ng beginner's method. Dapat lang natin yung nasa maling pwesto. Tapos, R, U, R prime, U prime, hanggang tumama. Try natin. R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime. Ayan, tumama na siya. So, pag ganun, sunod naman natin yung isa pang maling corner. Ayan, ito, mali ito, di ba? So, itatama natin siya gamit ang R, U, R prime, U prime, tuloy lang, R, U, R prime, U prime. Tama na siya. Next, ito na lang, isa na lang. Yung yellow. Ganun ulit. R, U, R prime, U prime, R, U, R prime, U prime, and solve na siya. Kung wala kayo naiintindihan, bumili na lang kayo nito, tapos itry nyo mismo. Gamit yung method nyo ng 3x3. Kasi medyo mahirap talaga siyang ituro. Mas maganda yung hawak nyo na mismo yung cube, tapos saka nyo susundan yung instructions. Go!